Newsline. Samantala, nahaharap naman sa kasong kriminal si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang pagbantaan sa telebisyon ang isang mambabatas. Depensa ng kampo ni Duterte, gimmick lamang ito. May detalye dyan si Christopher Tirambulo. Christopher. Walang legal na batayan ang pagsasampa ng kasong grave threat ni House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office nitong Martes ng umaga. Paliwanag ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Manelo, na malinaw na isa lamang itong propaganda at pinabulaanan ang pagtatangka sa buhay kay Castro ng dating Pangulo. Binigyan din pa ng abogado na inilalabas lamang ng dating punong ehekutibo ang kanyang saloobin. Ito ay may kaugnayan sa pahayag sa telebisyon na umering itong Oktubre 11 na nagbabanta sa buhay ng mambabatas. Pinayuhan pa ng dating Pangulo ang kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na unang gamitin ang confidential at intelligence fund sa pagpatay kay Castro, bagay na ikinabahala ng kongresista, lalo't siya ang unang nangharang sa CIF ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa mambabatas, doble dagok ang pagbabanta ng dating Pangulo sa kanya dahil kamamatay lamang ng kanyang tatay kamakailan. Ikinatuwa rin ni Castro ang pagsuporta ng Kongreso sa kanya tulad ng pagbibigay ng seguridad para sa kanyang kaligtasan at pagtuligsa sa naging pahayag ni ex-PRRD. Wala na siya ngayong immunity. Kailangan niya nang harapin yung mga kaso na iyaano sa kanya, no, katulad nito, na talagang hindi niya na magagamit yung kanyang immunity para magtago, no, doon sa mga krimen na ginagawa niya. Ang tinig na yan ay mula kay House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa report na yan at Christopher Tirambulo.